No, maganda yung mga punto ni Marcoleta. Ito pong Quacom. Talagang kaya po umattend dito si Tatay Digong, ang tansya niya, to expose, no, na maling-mali. Maling-mali itong ginagawa ng Quacom. At ang dami pong nakarealize. Sa totoo lang, no, habang nanonood tayo ng Quacom, ang akala po natin, sa totoo lang po, ang akala natin, all-powerful sila. Pag kumontra ka sa kanila, contempt eh. Ngayon po, in-expose po sa kanila ni Pangulong Duterte. Yung threaten lang po ni Pangulong Duterte, ano to? Ano ba to? Ikaw ba ay kay Brosas, di ba? Tatayo ako kay Brosas niya ba sinabi? Tatayo ako dito at uuwi na ako. Pwede palang gawin ng isang resource person yun. Tandaan po nyo, hindi po sila mga suspect. Sila po ay resource person. Makakatulong po sila yung mga iniimbitahan para sa ginagawang batas. Gumagawa po sila ng batas eh. No, yung Kongreso, ang dami po, 'di ba yung sinabi ni Pangulong Duterte kung paano niya barahin? Are you trying to investigate me? Sinabi niya rin doon kay Gutierrez, yung isa sa mga batang Quacom, mga young guns, no? Because we are in bakit mo ko tinatanong yan? Kahit kilala ko yan, paalala lang natin kahit kilala ko yan kung sino yung mga pito na kahit totoo yan, sabi ni Tatay Digong, kahit totoo yan, na may pito kong DDS sa Davao, sino ka para magtanong sa akin? You are putting them and their family in danger. Sino ka para tanungin ako niyan? Sampal po sa kanilang lahat yan, lalo na po sa mga abogado. No? Ang dami pong in-expose ngayon ni Marcoleta. Di ba sabi, ayun muna, pahapiawan muna uli natin yung sinabi ni Tatay Digong. Ano sabi ng Gutierrez? Because we are investigating in aid of legislation. Then legislate. Gumawa kayo ng batas. Ang layo niyan. Ako, peace and order. Pinapatupad ko yung peace and order. Kayo gumawa lang kayo ng batas. Hindi pala nila pwedeng pakailaman ng lahat ng bagay. Ine-expose sila ni Tatay Digong. Yung resource person pala, pag hindi na gusto yung tinatanong sa kanya, pwede pala niyang umalis, mag-walk out. Pucha, kung iba yun, iko-contempt ni Paduano yun eh. Marami palang na-expose, no? Kasi hindi naman po talaga sila korte. Ano po sabi ni Marcoleta? Nag-aanyo lang silang korte, kaya sila Quacom. Punta na po tayo rito sa mga hinirit talaga ni Marcoleta, no? Una po, kung kayo ay mag-iimbestiga ng EJK, tama yun si Cardema. Kaya lang, hindi naman talaga siya kasing husay, hindi lang talaga siya kasing husay ni Marcoleta magpaliwanag, no? Tama si Cardema. EJK. Hindi naman po EJK ng war on, nakukuha niyo po ibig ko sabihin. Asan yung mga iniimbestigahan ninyo ng mga napatay ng mga rebelde? Ano man yan, Abu Sayyaf, NPA, asan po yan? Extrajudicial killing po yan. Asan po yung mga napatay ng mga adik? Naimbitahan niyo po ba yung mga napatay ng mga adik? Asan po yung mga napatay ng mga drug lords? Ibig niyo sabihin, wala po. Sa 30,000 na yan, na binabanggit ninyo na hindi natin alam kung saan, wala naman pong ganyang figura yung PNP. Nasan po yan? No? Nasan po yan? Yung mga testigo na yan na biktima nung kabilang panig. Okay. Ito pinakamagandang mga tanong kasi kahapon nagtatanong ako sino mga dapat imbitahin. Ano sabi ni Marcoleta? Simple, iba talaga yung mga matatalino, no?
Yan talaga mga sinusukuan ko, yan talagang hindi kayang abutin ng isip ko. Sabi ni Marcoleta, para maging fair, dapat ang nag-imbita rin kayo mula sa panig naman ni Pangulong Duterte kung war on drugs ang gusto niyong pag-usapan. Bakit ni isa wala kayong inimbita na dating DOJ Secretary? Oh. Bakit ni isa wala kayong inimbitahan na dating PNP Chief? Para maging fair, Solicitor General, yung dating abogado ng Pangulo. Bakit hindi nyo sila imbitahan? Para maipaliwanag. Bakit ang tanging doon pa lang daw, no? Sabi ni Marcoleta, doon pa lang sa pag-imbita nyo na lahat may grind. Lahat po ay galit kay Pangulong Duterte dahil lahat lang ng galit kay Duterte ang inimbitahan ninyo. Nag-imbita kayo ng mga taong inipon nyo yung galit. Lahat lang na may galit. Bakit hindi nyo sila inimbitahan? Sila Aguirre, sino ba DOJ? Si Menandro Guevara. Para may paliwanag kung bakit legal. Alam mo sabi ni Marcoleta, kahit Supreme Court, hindi po pwedeng pigilan ang Pangulo ng Pilipinas sa pagpapatupad ng kanyang programa. Programa ng Pangulo yun. Programa ng Pangulo yung war on drugs dahil nakita niya na kinakailangan niyang lutasin yun. Lutasin. Yung problema ng droga dahil sa tingin niya, yun yung pinakamalaking problema ng Pilipinas at that time. Kaya nga po halos 90% ang kanyang approval and trust rating. No? Siyam sa bawat 10 Pilipino approve na approve sa ginagawa ni Pangulong Duterte. Dahil nakikita nila, yung nakikita ng Pangulo na problema, yun din yung nakikita nilang problema. At nakikita nila kung paano nilulutas ito ng Pangulo. Sa polisiya po, parang ang pinalalabas nitong mga quackom, masama ang mag-conduct ng war on drugs. Sino po nagsabing masama? Palalabasin yung masama ang mag-conduct ng war on drugs? Yan po ang isa sa cornerstone ng kaya po pinakamataas na rating ng papaalis na Pangulo. Tunay na programa, tunay na may nangyari. Hindi po yung kunwarian lang yung programa ng droga. Saka nakakitang bloodless dineklara ng Pangulo. O kita nyo ngayon, wala na bang karapatang manlaban ng mga droga? Ay, bloodless na, sumuko na tayo ngayon. Sige nga po, magpahayag nga po ang PNP ngayon na ilan po ang sumukong drug lord, ilan po ang sumukong addict. Kasi nung panahon ni Pangulong Duterte, sa marahas na sinasabi ninyo, maraming napatay, maraming napakulong na drug lord at marami po, milyon po ang sumuko. Milyon po ang sumukong addict para magbagong buhay. Hindi po yung sumuko ay pinatay. Hindi nyo nga masabi. Yan 30,000 na yan. Kwenta lang po yan ni Maria Reza. 30,000 na napatay. Kwenta lang po yan. Paano? Sinama na lahat nung panahon ni Pangulong Duterte, pati yata namatay sa mga atake sa puso at kung lahat. Alam niyo po ba? Ito real talk tayo Nung panahon po na COVID, ilan lang po ang namatay sa COVID sa Pilipinas? Ano po ang problema dun? Pucha, hindi na po magkanda o gaga yung punong-puno po yung susunugin. Ito po, sinasabi nyo, ang daming namatay na 30,000? Saan pinulot yan? Asan yung mga picture niya na
Pila-pila.